Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Polisiya ng Administrasyong Marcos sa pagbibigay diin sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea lalakas sa pagsumite ng nautical chart ng Bajo de Masinloc sa United Nations. Department of Agriculture tiniyak na walang ipapataw na import ban sa bigas habang naghahanda ang bansa sa paparating na El Nino. Bureau of Immigration hinarang isang pasahero na patungo sana sa Russia alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang seguridad sa mga border. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Patuloy na maisusulong ng Administrasyong Marcos ang proteksyon ng mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasunod ng pagsumite sa United Nations ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc. Naunang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs ang pagsumite ng dokumento para mapatatag ang legal na pagkilala sa karapatan at sakop ng Pilipinas sa mga karagatan sa paligid nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, akma ito sa polisiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panindigan ng karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng 1982 UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Isaan niya ito sa hakbang ng gobyerno para bigyang diin ang pagmamay-ari ng bansa sa mga karagatan nito ayon sa itinakda ng pandaigdigang batas. Bukod dito, makakatulong ang nautical chart ng Bajo de Masinloc sa mga pag-aaral tungkol sa epekto ng climate change sa pagtaas ng level ng dagat. Matatandaang nanindigan si Pangulong Marcos na ipagtatanggol ng Pilipinas ang karapatan nito sa mga maritime zone ng bansa. Binigyan diin ng Department of Agriculture o DA na walang ipapataw na import ban sa bigas habang naghahanda ang bansa sa paparating na El Nino. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiularel Jr., bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng bigas hanggang sa susunod na taon, lalo na sa panahon ng El Nino na inaasahang darating nitong Nobyembre o Disyembre. Umabot na sa 3.3 million metric tons ang dami ng na-import na bigas ng bansa habang patuloy naman ang pagmomonitor ng ahensya sa sitwasyon. Dagdag ng kalihim, hindi na bababa ang presyo ng wet palay tulad ng nangyari noong nakaraang taon at inaasahang mananatili ito sa 20 hanggang 21 pesos bawat kilo para sa mga trader. Bilang suporta sa mga magsasaka, handa ang National Food Authority or NFA na bumili ng hanggang 500,000 metric tons ng palay mula sa mga lokal na magsasaka na higit pa sa nakaraang taon. Naglaan din ng DA ng halos 20 billion pesos para sa pagbili ng lokal na palay ngayong 2026, doble kaysa 9 billion pesos na budget noong nakaraang taon. Inatasan din ni Tiu Laurel ang agarang pag-decongest ng mga bodega ng NFA sa Setyembre para makapag-imbak ng mas maraming palay mula sa mga magsasaka. Hinarang ng Bureau of Immigration ng isang pasaherong papuntang Russia na hinihinalang iligal na magtatrabaho sa ibang bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang seguridad sa bawat border at paigtingin na paglaban sa human trafficking. Papunta umano ang 50 anyos na pasahero sa Bangkok, Thailand para sa 4 na araw na bakasyon at nakatakdang umalis sakay ng Philippine Airlines flight sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA Terminal 1 noong July 27. Pero sa muling pagsasagawa ng inspeksyon ng BI's Immigration, Protection and Border Enforcement Section o IPROBES, umamin ang pasahero na hindi talaga bakasyon ng pakay nito sa Thailand kundi magpunta sa Russia upang magtrabaho. Nadiskubreng nagbayad ang pasahero ng 170,000 pesos sa mga facilitator na umano'y nag-ayos ng kanyang recruitment upang makaalis sa bansa. Agad na itinurn over ng pasahero sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa investigasyon at pagbibigay ng kaukulang tulong. Pahayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy ang pagsisikap ng mga human trafficker at illegal recruiter na itago ang modus sa trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga recruit na magpanggap bilang bakasyonista. At sa balitang pangkalakalan, umabot sa 9.06 billion pesos ang naibalik ng Government Service Insurance System o GSIS na loan amortization sa mahigit 500,000 na miyembro at pensioners sa loob lamang ng 24 na araw sa ilalim ng Expanded Balik-Ginhawa 2 program. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga Pilipino. Sa kabuuan, higit 18 billion pesos na ang naibalik ng Balik-Ginhawa program sa mga kwalipikadong borrowers.
Sa ilalim ng programa, may babalik sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners ang kanilang nabayarang loan amortizations na direktang idedeposito sa kanilang GSIS bank account. Kasama sa orihinal na Balik-Ginhawa program ang mga kwalipikadong loan amortizations na binayaran mula December 2025 hanggang February 2026. Sakop naman sa pinalawak na Balik-Ginhawa 2 ang mga ibinayad mula March hanggang May 2026. Samantala, nagbabala ang Department of Trade and Industry or DTI sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga vape product gaya ng Exflava na ibinebenta at ipinopromote online. Ayon sa ahensya, mga smuggled, uncertified at hindi otorisado ang pagbebenta o pamamahagi nito sa merkado. Hindi rin anila dumaan ng mga produkto sa kinakailangang Philippine Standard Certification at maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Maaaring maharap sa paglabag sa Republic Act No. 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ang sinumang magbebenta, mamamahagi o magpopromote ng mga uncertified na vaporized nicotine at non-nicotine products. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.